teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Lord is good. The 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 Lord is good. All the time. All the time. The Lord is good. 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 All the time. All the time. He forgives my sin. Restores my soul. He delivers and sets me free. He forgives my sin. Restores my soul. He delivers and sets me free. Dance with joy. Sing your praises. Dancing and singing, playing instruments. Let it be done in God's presence. Dance with joy. Sing your praises. Dancing and singing, playing instruments. Let it be done in God's presence. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. The name of the Lord is powerful. He is almighty and great. We are His people, we are His flock, and we belong to Him. Sing your heart out to the Lord. Praise His name, speak out. Praise Him for His blessings and deliverance. King of kings, Lord of lords, the Prince of peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. Sing your heart out to the Lord. Praise His name, speak out. Praise Him for His blessings and deliverance. King of kings, Lord of lords, the Prince of peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. Sing your heart out to the Lord. Praise His name, speak out. King of kings, Lord of lords, the Prince of peace. King of kings, Lord of lords, Almighty God is He. Praise Him for His blessings and deliverance. Good morning, Jesus. Morning, Comfy family. Amen. Thank you, Lord. Blessed Monday, everyone. Kamusta po ang buhay ninyo? Dapat talaga alive in Christ. Oo. Alam nyo kung bakit hindi alive in Christ minsan ang sagot natin? Malalaman nyo mamaya sa lesson natin. Kung bakit hindi makasabing alive in Christ ang karamihan kapag kinamusta ang buhay. Thank you, Lord. Okay, tayo po'y magdarasal muna. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Lord, again and again, all honor and glory is yours. Salamat po, Lord, sa pangangalaga sa amin ng buong isang linggo. And today, wholly dedicated to you ang service in your presence. Be with us, Lord, as we magnify your name and share your goodness and glory in our lives. Be with us. You're always with us. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Bago ang lahat, tayo po'y nakikiramay sa pamilya ni Pastor Rafi.
Kasi si mami niya ay naki-Lord na. Di ba yung sharing niya kahapon, no? Talagang hinintay lang niya na maging maayos ang lahat. Tapos, ayun, naki-Lord na siya. Kaninang 5 a.m. daw. O, di ba? Tapos, pagka nakarinig kayo pag narinig nyo yung sharing kahapon ni Pastor Rafi, masasabi nyo na talaga na nag-rest in peace si mami niya. Kasi nagkaroon ng kapayapaan dahil doon sa pangyayari, doon sa sharing niya kahapon. Parang inintay lang talaga yun, Thank you, Lord. And the last word na naibigay kay mami niya ay awit 23. Ayan, Oo. Tama. Tamang-tama, no? Oo. Paano ba yung... Is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. Tamang-tama nga talaga, no? Thank you, Lord. Ayan. Glory to God. At sinabong naman at si Plessy ay mamayang 12 o'clock ng tanghali ang kanilang nasa airport na sila si ngayon. Sister Tess naman, Dumating na. kahapon. Oo. Sila Minister Dodi naman. Nasa Thailand. Aba. Antay lang. Antay lang kayo. Kapon si John Floyd, hindi ko nabate birthday. Hindi, nabati naman kahapon doon sa... that birthday din nung nakaraan ni SJ. Pero mamaya pa yung Kebaw, pero inuna ko na, baka makalimutan ko na naman Yung alin? Yung birthday ni John Floyd. Oo. Nakita ko sila na doon sa sa... Oo nga, hindi nagsasama. Texas, Washington Sarap ba yan? ng kain Oo, talaga. Nakakabayo pa ba si doon? Si Dwayne? Alam nyo, nakakatuwa po talaga yung mga blessings ngayon ng mga manggagawa. Nakakakain ka, nakakapunta ka sa ibang bansa, tapos, may nagbabayad para sa'yo. Si Lord yon. Ang joke lang natin doon, foreign support. Pero ang totoo, God's providence. Tsaka sabi God's nga provision ni pala. Sister Bea, yun yung favor ni Lord. Oo, tama, mga kapatid. Kaya, antay lang. Antay lang. Hindi, talagang ganun yun. May mga blessings na nakalaan para sa ating lahat naman. Ini-enjoy naman natin yan. Thank you, Lord. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng mga kapatiran natin dito sa Pilipinas at sa ibang bansa na rin po. Yung tatay ni ni Minister Otan darating after more than a decade, o 2 decades. Tagal pala. Oo, excited na nga din sila Tsaka Sister Amy, no? Oo. Good morning din kay Minister Andy at Sister Judith. Ay, naku, maganda Abangan niyo nangyayari. abangan niyo yung Bicolano version nung isang awitin natin. Ang ganda Si Andy, yung cross-culture na sa strategy sa missionary work. Pag nasa Bohol, nagbibisaya. Pag nasa Pangasinan, nagpapangasinan. Tama. Pag Sabi nasa niya, Bicol, Marhay na aga tabi, Pastor Alex and Sister Ria. ang galing din yun yung sa... Ginagawa niya talaga yun, pinapatranslate niya yung mga kanta natin kung nasaan siyang probinsya. Oo. Kung pag napunta yun sa Thailand, ano ang gagawin? Nak-nak-nay. Sawadee ka. Minister Dodi. Nak-nay. Siguro, Soy-sip-ha. ang mangyayari kay Dodi, ang matututuhan niya doon, tauray. Tauray. Ano yun? Magkano? Yung tawad. Lotnoy. Lotnoy. Tawad. Oo nga, nakaka-adapt, Ang Thank you, Lord. mga malambing magsalita. Kasi pag hindi mo ginanon, hindi ka nila maintindihan. Di ba nung uuwi tayo dapat, sabi ko, soy sip ha. Huh? Sabi nila, dapat yung pala pala may tono, soy sip ha. Dapat ganon para maintindihan kanila. Papakinggan nga natin, Sawadee Minister ka. Andy, yung kanta niya sa Bicol. Kailan natin papakinggan? Magbi-video sila. Oo. Doon sa Bicol, may ice cream na may sili, no?
Oo, surprisingly, no? Masarap Tsaka nga. meron siyang paksiw na, Parang later na lang yung later. meron siyang Aftertaste, nilagang yung- baboy na merong sabaw ng buko ba yon? Hindi. Ano ba yun? Binakol ang tawag. Binakol. Sinigang pero may laman ng buko. Oo, Hindi ako kakaiba fan yun. nun. Ha? Hindi ako fan nun. Hindi ko Saan siya... alam ko kung saan ka pan eh. Kasi Sa kinuot. kinunot. Kinuot tuloy. Yung kasi, binakol, at saka yung kung nakakain na kayo sa Manam, yung sinigang sa watermelon, hindi ko type. Kasi, supposed to be ang sinigang maasim. Bakit manamis-namis? Yun na Parang nga kaya yung buko, distinct nga ganon. eh. Tapos parang yung watermelon, Ako ganon. meron akong paborito Hindi doon. ko, Sa Bicol. ng dila ko. Ang paborito ko sa Bicol, tanongin mo kung ano. Ano? Bicol DHL. Siya lang na nagkakaintindi ng sabi. may Express. Merong Express, may DHL. Hindi nakakatawa. Natawa ako sa'yo eh. Di ba tawag natin itong Bicol DHL Express? Express. Kung gusto mo magpadala ng Express, di ba DHL? Masarap yung kinunot. Hindi ka muna sinasabi ko yung Express. Eh. Oh, nakuha ko na. Pero wag masyadong, meron pala yung ABC ng anghang. Oo, meron. Ganun pala yun. 1, 2, 3. 1, 2, Yung 3. may level. Ako siguro 2 lang, 2. Between 1 and 2. Hindi, yung 2 parang hindi pa masyado eh. But- Siguro between 2 and 3. Ba't kaya nabansagan ng Bicol ng sili? Ba't puro sili sila? Maanghang lagi, tsaka gata. Bakit Pero alam kaya? nyo, according to Docmon, sa mga workers daw sa DMCI na mga kinukuha nila, pinakakokonte ang merong hypertension sa Bicol, na Bicolano. Bakit? Dahil sa sili at saka gata ng niyog. Talaga? Kasi yung hindi ma-cholesterol lang good cholesterol yung gata ng niyog eh. Kaya pala nung kumain tayo nila... Tsaka yung sili daw. Nila Jones Pantes. Yung kanin, kumuha siya ng maraming sili. Pagkuha niya subo niya ng kanin, nilalagyan niya ng sili. Tinitignan ko siya eh. Nung sinundo natin si Jones Pantes. Si Raul. Hindi, kasi yung kanyang pangalan, imported. Jones Pantes. Brando? Hindi gawa-gawa lang niya yun. Gawa-gawa lang pala niya. Si Raul talaga, oo. Okay, thank you Lord mga kapatid. Dako na po tayo sa ating memory verse of the week. Tapos na po Kuya Ernie, hindi ka nakikinig. Nag-pray na si Kuya kanina. Nag-pray na. Nag-moment. Pwede namang ulitin, di ba? Okay, ang ating memory verse of the week din siya taga-senyas yung magpe-pray eh. Hindi, kaso na-miss niya ngayon. Exodus 33:14. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Sa Tagalog, kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Okay, thank you Lord. Kayo po ba ay nagkaroon na ng holy jealousy? What is holy jealousy muna? Halimbawa, nasa fellowship ka. Tapos nakikita mo yung katabi mo. Kung kumanta, tumatalon pa. Tapos pagka nag-worship, marubdob na nag-worship kay Lord. Kayo po ba ay nagkaroon na ng ganon? Tapos, masyado silang excited sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tapos, ang ganda lagi ng mga response nila doon sa mga sharers sa harapan. Tapos ikaw, nandun ka rin naman, pero hindi mo maramdaman yung nararamdaman nila. Kayo po ba'y nagkaroon na ng ganon? Ang tawag doon, holy jealousy. Oo. Kayo naman po ba? So, pero hindi...
Para bang pwede ka pala mag-jealous, kaya lang holy. Holy. Holy jealousy. Na para bang sana ako din ganun mag-worship. Ah, Sana ako din ganun ang ano. Kasi marami na nasa fellowship, they are standing in the same room with other believers, pero they don't feel the same. so they are aspiring, ano? To be Aspiring? nag-a-aspire ka na katulad din nung pagsamba nila, ganon? Yun ba yung holy jealousy? Hindi mo nga maramdaman. Ah. Alam mo yun? Tapos, paglabas nila rito, tuwang-tuwa sila. Sabihin nila, nabulis ako dun sa word kanina. Tapos ikaw sasabihin mo, alin ang nakaka-bless dun? Meron bang ganon? Meron. Sino yan? Sabihin mo sa akin. Hindi merong ganon. Kaya parang ang nangyayari, sa susunod na linggo, hindi na sila excited na pumunta sa fellowship. Meron Kasi bang mga manifestation yung ganon? mamaya pa naman, Ah, nag-i-intro mamaya pa pa yun. ako Oo, naman mamaya pala yan, no. Antay, ano talaga si kuya, no? Baka hindi alam yung song. Ano ba yung song? Hindi nakakapag yung iba na nakaka-worship. Hindi. Ano? May kinalaman ngayon sa listo natin eh. Sige. Tapos, sa susunod, hindi mo nagugustuhin na pumunta sa fellowship. Kasi wala namang nangyayari sa'yo. Parang di ka naman na-encourage, hindi ka na na-excite. Tapos, bakit gano'n? Ang saya-saya nila, tapos hindi ako masaya. Or maybe, hindi lang yan sa fellowship. Hindi ba, mga kapatid? May issue. Maybe the same kind of feeling translates into the rest of your life. Di ba? Para bang, ganito na lang ba ang buhay ko? Bakit parang parang wala lang. Alam niyo po ba yung, Monday sickness ba ang tawag nila doon? Monday blues? Ang Monday blues is a sign na hindi ka na natutuwa sa buhay mo. Hindi ka na natutuwa sa ginagawa mo. Oo, kasi parang Lunes na naman, ganon. Parang Lunes pa lang, iniisip mo na kung anong gagawin mo sa Sabado. Bakit? Pagka Lunes pa lang iniisip mo ng Biyernes. Bakit? Para matapos na yung trabaho. Hindi. Para matapos na yung ginagawa mo. Hindi. Para mag-happy-happy? Oo, dahil kasi Biyernes yung Friday, na. Oo. O, kayo po ba'y maraming katanungan sa inyong spiritual life na you don't seem to find the answers kahit nagbabasa ka ng Bible, kahit nakikinig ka, hindi mo makuha yung hinahanap mo? May ganun. May mga ganun po talaga, mga kapatid, Yung bang, parang no matter how you try, basa ka naman ng basa, ba't di ko maintindihan? Ba't hindi maramdaman? Ba't di pumasok sa akin? Gayon. Baka katulad Tapos ni Marta. Tapos minsan nagwo-wonder ka, andyan pa ba ang Diyos? Yung Marta mo na mabilis lang, tapos andyan ba ang Diyos? Kasi naman sagot na agad binibigay mo. Sabi kasi, troubled with so many things. Hindi katulad ni Mary, nagli-listen sa paan ni Lord. Yun. So, sometimes, kaya you are worried about so many things. So, isa yun sa dahilan. Tapos sabi mo nga, ito na yung sinasabi mo nga. Oo. Alam niyo po, mga kapatid, sa totoo lang po, pagka ganun na ang ating mga nararamdaman, nakalimutan na natin or we are not aware na of God's presence. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante ng presensya ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Because without it, nung unang panahon, pagka wala yung God's presence doon sa mga warrior, hindi sila lumalaban. Kasi alam nila matatalo sila. Ganun ka-importante ang presensya ng Diyos. So, naalala niyo yung awitin natin na there's
There's joy in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. 'Di ba? So, hindi pala, mali. Hindi in the name of Jesus. Yung In your your presence, Lord, there there is is Asa fullness si of Arnold? joy. There is fullness Ha? of joy in your presence, Lord. Si Minister Jerry. Ayan, Saan si kikeyboard din. Mr. Arnold ba? Umihi daw. Nag-CR? Oo, nag-CR. Naiihi naman. Ayan si Minister Jerry. Si. Kaya ni G. In your presence, Lord, Pwede na rin sa kanya. there is fullness of joy. There is fullness of joy in your presence, Lord. In your presence, Lord. There There is fullness of joy. There is fullness of joy in your presence, Lord. The heavens declare the glory of God that shall be revealed in all the earth. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord. Ayon, mga kapatid. So, napaka-importante po to note and remember na God is present in our life. In every moment of our life, God is present. At saka, whether you feel it or not, hindi mo po pwedeng alisin yung katotohanan na He is with you. Kahit di mo nararamdaman, nandyan pa rin siya. Kapag hindi mo naramdaman ang presensya ni Lord, ikaw ang may problema. Kasi ang Diyos, hindi tayo iniiwanan eh. He is always present. Kaya lang tayo ang nagkakaroon ng problema. Alam niyo po ba mga kapatid na sabi ko sa inyo napaka-importante na kailangan tayo ay nabubuhay araw-araw sa presensya ng Diyos. Kasi nung unang panahon, actually nag-umpisa pa lang yan sa Garden of Eden eh. Hindi ba? The Lord is present. Nandun na siya. Kausap pa nga niya si Adam at Eve, hindi ba? Tapos pagka tinignan natin sa Old Testament, kinausap niya si Abraham. Actually, siya pa nga ang nagsabi sa kanya, iwanan mo yung pamilya mo at dadaling kita sa lugar na kung saan kita pagpapalain. Nandun siya. At yung every step of the way nang inutos niya sa'yo, nandun din siya. Hindi niya iniwanan si Abraham. Kay Moses, pagkapanganak na pa lamang, present na ang Diyos. Hindi ba? Iniligtas siya sa mga pamamaraan na parang hindi mo akalain na ganun gagawin. At audibly, He spoke with Moses. Narinig talaga ni Moses yung boses niya. At hindi natin pwedeng kalimutan, yung presence ng Diyos ang nagligtas sa mga Israelita sa ilang. Tapos, nandun yung presensya niya kapag kagabi, doon sa pillar of fire, pagka umaga, sa clouds, andun lahat siya. Present siya palagi, mga kapatid. Sa New Testament naman, kaya kaya na ni David yung awitin na Where can I go from your spirit? Tama, pati yun siya yung isang alam niya eh. Sa ano? May kanta pala tayo doon. Kasi ang alam kong awitin yung nakalimutan ko na kasi ito na ako. Yan. Yung Psalm 139, hinikayat ko kayo na parang pagka binasa mo, bawat verse at bawat kataga sa verse, meron nagsabi yung salitang sublime. Yung sublime, isa sa kahulugan niya, nag-i-inspire ng awe. Itong
39. At naalala ko rin yung tanong ni Minister Ernie, are you there? Were you there? Kasi ang tanong ng mga karamihan palang mga tao, where is God? Minsan doon sa kanilang nararanasan, meron pala silang feelings na asan ang Diyos? Kaya yung presence ni Lord ay nandito sa 139 na 7 to 12. Awitin natin. Ito yung ating word po kasi. 7 to 12. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. I made my bed on the depths. You are there. Hindi naman. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, your hands will guide me and hold me fast. You are always there for me. Jehovah Shammah, God is there. Okay na tayo doon hanggang Amen. Jehovah Shammah, God is there. Oo. Okay? But Arnold is not here. Pakitawag naman si Arnold. Okay? Sa New Testament po, mga kapatid, wala na sigurong hihigit pa dito sa presence ng Diyos. Nung ipinadala ng Diyos ang nag-iisang anak niya para po makasama ng humanity. So, si Jesus Christ, ang ultimate manifestation of God's presence with us. Amen. Ultimate manifestation of God's presence. Yon, mga kapatid. Para, the ultimate manifestation of God's presence. Ay, oo, tama yun, mga kapatid. So, nakasama ng maraming tao, kaya walang po pwedeng hindi patotohanan na siya ay namuhay na kasama ng tao. Ultimate manifestation of God's presence. Tapos, nung namatay siya para sa kasalanan ng mga tao, at nag-ascend siya to heaven, pinadala pa rin niya yung Holy Spirit niya para hindi tayo maiwan ng ulila. May kasama pa rin tayo na hanggang ngayon, ang Holy Spirit pa rin ang ating helper, ang ating paraclete, siyang nagga-guide sa atin, hindi tayo iniiwanan. So baka mamaya po, kaya ganun yung damdamin natin na para bang hindi ka makakanta ng maayos, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo, baka mamaya wala ka na sa presensya ni Lord. Huwag nating sabihin na wala yung presence ni Lord kasi hindi na mawala. Kung hindi, wala ka na sa presence ni Lord. Oo, mga kapatid, ganun ka-importante po. Now, tignan natin, mga kapatid, kasi sa totoo lang po, for us to be in the presence of God always, we have to seek and search for God sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Sabi ko nga sa inyo, hindi nawawala ang presence ng Diyos. Tayo ang nawawala sa presence ng Panginoon kasi hindi na natin makita ang Diyos, ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Samantalang hindi tumitigil yun. Ang Diyos araw-araw gumagalaw sa buhay natin, hindi na lang natin nakikita. Yung mata natin, yung mata ng pananampalataya natin ay blinded na.
Kaya hindi mo na makita yung presence ng Diyos. Yung ability natin to see God in everything sa buhay natin, blinded. Kaya nawawala tayo sa presence ng Diyos mismo. Now, alam niyo po ba mga kapatid na in our everyday life, pwede nating makita ang Diyos? Oo. Kayo po ba ay, kasi kapag ka po, yung hindi mo makita yung presence ng Diyos sa buhay mo, kadalasan, nangyayari po ito during yung mga secular moments mo. Like for example, yung mga secular activities mo sa trabaho. Pag nagtatrabaho ka, wala kami sa presence na ng Diyos kasi hindi mo tinitignan na maski sa trabaho mo, He is there. Minsan, sa mga chores, gawaing bahay, pag gumagawa ka ba, naalala ko tuloy yung, sino ba yung naglalaba, tapos kumakanta siya ng habang naglalaba, kumakanta, yun. Aware ka na maski sa mga paggawa mo ng gawaing bahay, nandun si Lord. Minsan naman sa mga hobbies mo. Ako nga'y natutuwa. Kasi, lately, yung naging hobby talaga namin, mag-bowling. Diba? Minsan kapag hindi maganda yung tira mo, parang bago ka titira, Lord, isang strike naman. Diba? Maski sa mga ganong pagkakataon, bakit mo nasasabi yon? Meron akong karanasan dyan sa Amerika. Oo. Gusto mo marinig? Sige. So may tournament. Ah. Oo. Sabi nung siyempre prior sa mga tournament. Hindi naman basta meron lang tournament. Yung sa fellowship sa Amerika. Siyempre hindi naman kami nagbo-bowling, mga first timer. Tapos sabi nung mga kasamaan doon, puwera prayer Ay, yun lang. Oo. Pagka wag daw magpe-pray. Hindi totoo to. Kasi hindi naman tayo, hindi naman, beginner Pero, minsan yun, nagbabasketball lang, Lord, isang shoot naman. Ako, di ba, nung meron dito tayo, yung laro-laro tayo, dito, totoo to So, di ba, tayo, siguro 10 years ago, 15 years ago, meron tayong costume, meron tayong uniform. Tapos, crucial yung laro. Parang 2 minutes something na lang ako, nagko-coach ako, bali 6 kami. Tapos sabi ko, papalit ako. So para, sabi kong gano'n, di totoo to, nag-pray. Sabi ko, Lord, isang 3 points naman. Pagpalit ko, pagdala ko doon, tumira ako ng 3 points na shoot. So medyo humahabol na. Tapos pagbalik na naman, sabi ko, Lord, isa na lang. Pagtira ko na shoot uli. Hindi, totoo to. Jer, di ba? Naalala mo yung yung dilawang uniform natin, kalaban natin, yung nakakulay blue. Si anak ni Pastor Rene, Brother Rene Perez. Oh, bakit mo ginagawa yun? Hindi ko man napapansin yung presence ni Lord, parang nagiging hindi namang magic. No. Because you are aware na whatever you do, kahit nasaan ka man, doon sa laro sa Amerika, present si Lord. Kasi minsan nagpe-praying tongue siya. Sabi, walang ganyan. Nold, alam mo to. Di ba? Yung mga marunong mag-ball, tayo yun, di ba? Sabi, wala daw magpe-pray. Tayo yun, di ba? Oo. Ngayon, ba't natin ginagawa yon? Bakit habang nagda-drive ka, sasabihin mo, tapos papasok ka sa mall, Lord, pengi akong parking. Bakit ka napapapray? Tama. Because you are aware that He is there. Kakausapin mo ba ang tao pag wala? Pag alam mong wala, may tama ka na kapag nagsasalita ka ng mag-isa. Meron ding mga diba? pagkakataon na pagka hirap ka na o medyo nasa karamdaman, sasabihin mo naman, mamaya pa yun. O nasa tanong mo, andya ka ba? Parang ganun. Hindi, totoo to. Oo. So, mga kapatid, kaya tayo nakakapagsalita at nakakapag-pray ng ganon kahit nasaan ka, kahit ano yung ginagawa mo, because you are aware of God's presence. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi ka naman magsasalita kung wala kang kausap
Oo, nagsasalita rin pala. Yung mga may tama. Ha? Delikado yon, delikado yon. Pero kasi tayo, hindi man makita ng tao, maski tayo hindi natin nakikita, nakakapag-pray tayo kahit di natin nakikita because we are aware of God's presence. Na yun dapat ang wag mawawala sa atin because yung awareness of God's presence in our lives moves us to turn our spiritual eyes heavenward. Yun ang ginagawa nun sa iyo eh. Actually, yung awareness of God's presence, pinipigilan ka rin itong gumawa ng hindi tama. Sinubukan ko rin pala. Sinubukan ko rin. Ang alin? Sabi ko, hindi ako magpe-pray. Titignan ko lang yung yung galing mo. Hindi naman, hindi galing. Yung sarili mo, ganito. Ewan ko kung naranasan nyo. Lord, kaya ko naman to. Parang hindi mo na problemahin. O hindi mo na pagpe-pray. Maliit lang naman. Nagmamaterialize ba? Sige, isipin nyo. Di ba? Parang, di Lord, wag na. Hindi na parang hindi mo na istorbohin. Maliit lang naman to eh. So ako rin, wag na muna. Para titignan ko lang yung kakayanan mo. Pero minsan hindi talaga nagaganap. Pero yung prayer, grabe, no? Hindi, presence kasi ni Lord eh. Oo. So, kaya ganun ang feeling natin, mga kapatid, blinded na yung ability natin to see God's presence in our lives. So, how can we better see God's presence in our lives? Unang-una, see God in His creation. Ano ang tinitignan ninyo para ma-remind kayo ng presensya ng Diyos? Ako, yung langit. Pag ako tumingala sa langit, madalas kong gawin yan. Lalo na nung naglalakad ako, pag mag-isa ako. Pag tumingin ako sa langit, nakikita ko yung vastness ng Diyos. Universe. Tapos nakikita ko yung kaliitan ko, pero nakikita ko rin yung pagiging special ko. Kasi pag tumingala ka sa langit, sobrang lawak. Overwhelming ang word ko doon na pag tumingin ka, ang liit-liit ko lang, pero ba't ako mahal ng Diyos? Ganon. Doon nga yun sa Psalms 139 na God's complete knowledge and care sa tao. Oo nga, ibig ko sabihin, pagka hindi mo nakikita ang Diyos sa creation niya, wala kang ma-appreciate. Kumbaga, walang ipinahihiwatig sa'yo ang creation ng Diyos kapag hindi mo nakikita ang presensya ng Diyos doon. Bakit sa tingin po ninyo, kapag ka medyo stressed out ka, pumunta ka doon sa lugar na makikita mo yung creation ng Diyos, parang marirelax ka bigla, parang kakalma ka, di ba? Tapos mababalik ka doon sa, grabe naman dito, parang there must be someone up there na makakagawa ng ganito kaganda. Di ba? So makikita mo yung creation ng Diyos sa nung tayo nagpunta ng Korea, hindi kayo sumama doon sa Tuktok. Sa tuktok, di ba? Kasi meron dong Mount Matarik. Sorak ba yun? Matarik Mount Sorak ba yun? Yung Mount Sorak, sasakay ka ng cable car. Pagdating mo sa taas, akala mo yun na yun. Hindi. Mag-hike ka pa pataas. Hindi na namin sinama yung mga senior. Kasi Delikado. Hindi medyo naman. matarik siya, tapos maraming Steps. maraming dahon na binublower pa nga, madulas yung pag naapakan mo. So, ang nagpunta doon, kami na lang nila Sister Odette, at saka yung mga sila Bata. Nika. Yung mga bata. Kami na lang. Hiningal ako doon, mga kapatid. Talaga, habol ang hininga ko. Pero nung nandun na kami sa tuktok, parang mapapawaw ka, na parang mapapa-thank you Lord ka. Pero kung hindi mo nakikita ang presensya ng Diyos sa creation niya, parang, ito lang ba ang pinunta ko dito sa taas?
Pero dahil aware ka of God's presence, you can see His glory in His creation, na-appreciate mo yung mga bagay-bagay. Parang nung pumunta tayo sa yung Mayong Volcano, di ba, natapyas? Dahil nag-erupt. Tapos pagbalik natin, buo na naman. Paano kaya yun? Katatapyas-tapyas lang. Oo. Paano nangyari ito? Wala pang 1 taon, 2 taon, hukay yun eh. Tapos pagbalik mo uli ngayon, buo na naman, perfect na naman. Oo. Kaya Dito yun sa Pilipinas, hindi sa Korea. Pilipinas pa lang yun, oo. Sa Pilipinas ako. Oo. Oo. Hindi ba maraming mga astronaut ang na-convert to Christianity nung napunta sila sa space? Kasi nung nakita nila yung Earth, ang liit-liit kumpara mo sa na-convert sila mga kapatid. Naniwala sila na may Diyos nga. Diyos talaga ang kaya lamang daw gawin yung ganun. So, kapag alam niyo po kasi, yung creation ng Diyos reminds us of the Maker and how wonderfully ginawa niya ang lahat ng bagay na to for us to enjoy and to appreciate. Hindi nag-evolve ba? Oh, hindi, wala tayo doon. Creation, doctrine Oo. of creation. Tapos, ipinakita rin po niya sa atin, di ba yung sa Psalm 91, sa Psalm 19, yung sinasabi ni Pastor, the heavens declare the glory of God. Hindi ba? So, at pinakita rin, ni-remind din sa atin, mga kapatid, no? Beyond reminding us of God's existence and power, yung creation ng Diyos, tinuturuan tayo nito to look at Him as our provider and helper. Sinabi niya yan sa Matthew 6:25. Di ba? Sabi niya, kung yung mga ibon nga, di ba? Kung yung mga lilis nga, kung iba-ibang, wala pang kagandang ganyang damit si Haring Solomon, pero pag tinignan mo yung mga bulaklak, sobrang gaganda. Yung mga ibon, hindi nila kailangan magtrabaho. Pinapakain sila. Di ba hindi naman natin pinapakain ng mga ibon Merong mga iba nung binibigyan, pero hindi lahat ng mga ibon may nagpapakain. Pero bakit buhay sila? So, nire-remind tayo nito, mga kapatid, na ang Diyos ang ating provider and helper. So, baka mamaya, kaya malungkutin ka, you don't see God's presence in His creation. Kaya hindi mo na-appreciate, hindi ka natutuwa, pag dinala ka sa isang lugar ng dito na naman ba tayo uli? Lagi na lang ba tayo dito? Wala na bang iba? Ano kaya yung pinaka-latest na nakita mo, pinakita sa'yo ni Lord, yung beauty ng creation? Ano yung pinaka-latest nga? Halimbawa, tayo, ngayon, ano ba yung latest na pinakita niya ang kanyang beauty o glory sa creation? Ano kaya yan, Ikaw ba merong... Ako lang, nasabi ko lang yung Bicol Outreach na pag nakita mo tapyas, alam mo na tapyas eh. Pagbalik natin, perfect na naman. So, sabi ni Sister Sally, di ba nag-message talaga siya kahit nandiyan na siya sa harap ko? Sabi niya, nalikha daw yung narito kami dahil napatingin daw siya sa kalangitan habang nagbabiyahe papuntang Palawan. Kaya yung song niya, kalwalatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag. Speaking about, yes. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mong minamahal. Speaking about Palawan, di ba nung pumunta tayo sa yung beauty ng creation, di ba yung pag napunta kayo, meron dong butas, tapos ang lakas ng alon. Hindi, doon na sa Palawan to sa El Nido. El Nido, no? Tapos may butas doon. Doon lahat pumapasok kaso bago Secret Lagoon. bago ka pumasok doon, kaso ang maliit alon. lang na butas, tapos maalon. Tapos nandun na kami. Sasabi, Tsetsempuhan lang daw. Uuntog ka pagka So hinahatak kami nung mga bankero, tapos meron kaming best. Ganyan.
Sila, Sister Ria, ano sila, lumalangoy, mabilis sila, sanay eh. Ako hindi ako marunong lumangoy eh. Hinahatak ako. Sabi sa akin nung bangkero, oh, Tay, ano ba tawag sa akin? Tay, Sir, Lolo. sir. Sir lang muna. Kasi nung nakaraan, sabi sa akin, Tay, Tay, sabi. wag na. So, pagka bata ka pa pala, pogi ang tawag. Ang tawag sa akin nung, pogi. Eh ngayon, Tay. Hindi na pala, tay na pala. Pero buti na lang doon, sir, ano? That was more than 10 years ago. Sir, pag sinabi kong dive ka doon, suon mo kasi mauuntog ka eh. Kailangan parang, ano na yun eh, China Sea na ba yun? O West Philippine Sea. Tapos, yan na. Pagbaba nung alo na gano'n, tinulak ako. Pasok ako doon sa loob. Pagpasok sa loob, Pagpasok ko sa loob, dagat, alon. Pagpasok mo doon sa loob, kalmado. Tapos ang Tapos ang ganda-ganda. ganda nung tubig. Tapos pag tinignan mo yung ibabaw, nando ka pala sa loob nung kung ano man yung loob, ano ba ito? Pinapasukan ko, parang ibang mundo. Oo. Hindi totoo yun. Sa Palawan yan. Sa atin yan. Hindi, oo. Magugulat ka kasi Oo. ang galit na galit yung mga alon dito. Pagpasok mo sa butas na maliit, kalmadong-kalmado. Tapos ang ganda nun to. Tapos pag tinignan mo, paano tong parang drawing? Grabe. Yung mga... Pero hindi latest yun. Matagal Oo. na yun. Eh. Si Minister Andy, na-amaze daw siya sa mga waterfalls. Kasi di daw nawawalan ng tubig. Kasi tulo nga naman ang tulo. Pero tapos, bang waterfalls na nauubusan ng tubig? Oo nga, no? Hindi. Nakaka-amaze nga naman kasi walang tigil ang baksak ng tubig. Oo nga, Di ba no? sang galing? Ba't di nauubusan? Oh, ngayon, tanong, ba't natutuyuan ng waterfalls ng tubig? Ininom lahat. Hindi, nagamit sa electric, kaya nag-iba ng daan. Hindi, ano na yun, hindi naman controversial. Sige, kung saan na tayo napunta. Hindi, So, kasi ayun po mga nagpo-produce kapatid. ng energy yon, kaya minsan, pag nag-create ng ibang terrain, para mag-create ng energy, para makinabang naman yung ibang community or something, pero hindi pa rin mapipigilan yun. Yung tubig na yun, hahanap ng ibang daanan yun. Tsaka magsusupply pa naman ng maraming tubig ang Diyos para kahit na makapag-produce ng energy. Imagine yun, paano nagawa yun? Na tubig, biglang energy ang ipoproduce. Grabe, no? Noel, alam mo yan, di ba? So kayo po ba, nakikita nyo po ba yung, alam nyo, dyan ako inggit kay Pastor. Yung excitement niya sa lahat ng bagay. Yun nga yung init tingnan nga, mo. naging Tingnan energy. mo. Kaya marami tayong bulkan eh. Di ba marami tayong bulkan? Hindi, yung bulkan natin, nagamit yun na pakinabang ng tao. Alam nyo po ba, gusto Oo. nyong ma-amaze, yung Starbucks si Raya, sa mga taga, kayo po ba yung nakapasok na doon? Hindi pa? Pasok kayo doon. Pasok kayo doon. Senior naman kayo, mura lang Mura ang lang. kape. Alam nyo ba, na pagpasok nyo doon, yun kasi yung parang biggest down na Starbucks ngayon sa Hiraya. Hindi tayo nagko-commercial Hindi, lang, oo. experience lang. Alam nyo ba, pagpasok nyo doon, mga kapatid, ano kasi yung wall niya ay glass. Parang drawing. Tapos, nandun yung Beauty ng Taal. creation, oo. nandun siya. Sobrang Parang portrait. ganda. Sabi ko nga kay Pastor, nung bago kami ulis, dali na, inspectionin mo na yung pinala-landscape mong volcano. Baka mamaya merong maling pagkagawa. Ganda. Kasi kitang-kita mo talaga ng buong buo. Ang ganda. Makikita mo rin ba yung beauty ng creation, yung mga sinampay at kung ano-ano na nakalagay dyan? So yun po mga kapatid, dapat... Iba ako na usapan. Oo nga eh. Ba't Okay sinampay? Na. Kasi So see God in parang His creation. Naalala ko nung pumunta tayo sa ibang, mabilis lang. Di ba minsan ang ganda-ganda ng mga kondo, tapos makakita mo ang daming mga nakasampay? Hindi totoo yun. Kaya pagka pumunta kang ganda-ganda nung... Sabi mo yung beauty ng mga nilikha na nakikita hindi na mo. beauty yung ninaano mo, sampay na. Ang ibig sabihin, tanggalin. Ayusin ang ibig kong sabihin. Oo. Oo. Hindi naman design yun.
So, baka mamaya hindi na natin kasi nakikita ang presensya ng Diyos sa creation. Ito yung mga ways kung paano natin we can see better God's presence in everything. So, do you see God in earthly gifts? Kapag ka ikaw ba'y nakatanggap ng kahit anong bagay lamang sa ibang tao, nakikita mo ba rin ba ang presensya ng Diyos? Sinagot ni Bea yan. Kayo po ba ay kapag ka umiinom ng kape, pag sarap, thank you, Lord. Si Minister Ernie yan. Yun ang isang gift ni Kuya Ernie na hindi mo yun siguro makukuha kung hindi ka aware of God's presence. Yes. Kasi lahat ng masarap sa kanya eh. Yes. Very unreliable siya kung masarap ang pagkain o hindi. Kasi sa kanya, lahat masarap. Pero sabi ni Pastor, that is because lahat ng tinatanggap niya ay pinagpapasalamat niya. Kaya masarap to, masarap, masarap. Minsan, nawawala na po sa atin yung ganyan. Alam nyo, may mga general na gift. Like yung, for example, yung nature. Anyone can enjoy nature. You can see God's presence sa nature. General yon. Pero alam nyo ba, meron siyang mga individual and specific gift sa atin. Earthly gifts. I am talking about earthly gifts. Ito yung mga material na bagay na o kaya yung mga, yung gana mo sa pagkain, napagpapasalamat mo ba yun? Kasi, pwede ka namang ahainan ng maraming iba-ibang pagkain dyan. Pero kung wala ka nun, si Pastor, hindi yan kumakain para mabusog. Ako kumakain ako para mabusog lang. Yung bang, kahit ano pakain mo sa akin, basta mabusog lang ako. Siya, kumakain siya to enjoy. Oo, ganun siya. Enjoy lang? Ano ba? Oo, tama. Oo. Tama, di ba? Oo, tsaka... Ayaw niya nung, hindi nabubusog din. Pero Oo. alam mo yung, siyempre, pag kumain ka, mabubusog ka. Tsaka meron, pero hindi lang yun ang reason niya for eating. Tsaka rin doon, kasali rin yung mas mahal yung yung ambience. Oh, pag umorder kayo noon, wala sa menu yun. So, Ang pinakamagandang ambience, alam mo kung ano? Kasama mo yung mahal mo sa buhay na kumakain. Pinakamagandang ambience yan. Oo, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Walang tatalo sa ambience na yon. Oo. Di ba kayo nag-enjoy kahapon kasi kumpleto? Yun. So, maski dun sa mga earthly gifts na natatanggap natin, kasi hindi mo ba nakikita na kung hindi dahil kay Lord, di ka naman magkakaroon nun? Di ba? Sinong magbo-blow out sa'yo papuntang Thailand? Kung hindi ang Diyos, ang gumamit siya ng mga tao, pero it is still God. Para Ang Diyos pa makarating rin sa'yo, yun. no? Para May mga instruments, Oo. Kayo po ba hindi nagtataka minsan? Ako, nung bago-bagong worker ako, lagi ko sabi ko, Lord, sana pagpunta ko ng prayer meeting, may pakwan. Alam mo, pagpunta ko doon, may pakwan. Sabi ko, Lord, parang gusto ko kumain ng pizza. Hindi naman naghahanda ng pizza yung prayer meeting na yun. Laging kanin at ulam. Pero nung araw na nag-pray ka, naghanda sila ng pizza. Hindi nyo po ba, pag hindi nyo nakita yung presence ni Lord, maski dun sa mga ganong bagay, ayun. No wonder, wala ka nang maramdamang joy. Kasi hindi mo na nakikita yung galaw ng Diyos sa buhay mo. Ako meron so, yung mga isa gifts na yon, yung mga personal gifts na yon, Beb, parang ipinapakita sa'yo, hindi lamang yung basta, ay, may iPhone ako, ay, dinala ako sa Thailand. Hindi. Ay, pakwan ang inanda, ay, may pizza. Hindi dahil dun sa pizza at pakwan. Kung hindi nakita mo yung personal care and concern sa'yo ng Diyos, na maski yung maliliit na bagay na gusto mo, tinutugon, magugulat ka eh. Kaya hindi mo po pwedeng i-deny ang presence ng Diyos eh. Kasi dati nung wala ka naman kay Lord, kahit naman sabi mo, sana kumain akong pakwan, wala namang naghanda sa'yo pakwan ah. Sabi ng iba, bumili daw.
Sabi ng iba, Nung napunta ka lang kay Lord. sabi ng iba, bumili ka? Oo, sabihan ka pa nun, di bumili ka. Gusto mo pala di bumili ka. Pero dito, yung personal care ng Diyos sa'yo, hoy, sa dinami-dami na taong nagpe-pray kay Lord, tapos ako pa yung pinagbigyan niya, pakwan lang naman ang prayer ko. Pizza lang naman ang gusto ko, pero pinagbigyan ako. Grabe mga kapatid. Baka ikaw yung instrument na gagamitin ni Lord para ma-meet yung heart's desire ng fellow brothers and sisters. Thank you, Lord. Kung ikaw yung instrument. Be an instrument also. So, Oo nga, no? wag nating i-take for granted yung mga ganong moments kapag ka binibigay ng Diyos, yung mga maliliit na mga request mo sa Kanya, kasi nagpapa-remind nga sa'yo yon na detalyado ang Diyos when it comes to you. Yun Na na nga hindi yung na God's complete i-experience. knowledge and care sa 139. Na hindi na-experience ng ibang tao. May nagsishare ba sa inyo tao sa mundo na ganon? Wala. Hindi ako nangi-echapuera. Pero, yun yung ipapakita ng Diyos sa lahat ng mga naglilingkod at nagtitiwala sa Kanya. Na hindi po pwedeng, pag binigay mo yung buhay mo sa akin, pababayaan kita. Walang ganun, mga kapatid. Hindi malupit ang Diyos. Baka you just don't see. So, isa pa. So we can better see God's presence. See God in your work. However small your work may be or insignificant sa mata mo, kapag kaalam mo ang Diyos, ang pinaglilingkuran mo, nagiging malaking bagay. Parang nasa Colossians 3:23. Kaya tayo, yun nga yun. Kaya tayo nagrireklamo sa trabaho natin because we do not see God's presence in our work. Period, mga kapatid. Yun talaga yun. Kapag nag-umpisa ka ng magreklamo, hindi mo na nakikita ang presence ng Diyos sa trabaho mo. Totoo yun. Kasi kapag ka nakita mo yung presence, magugulat ka kasi sasabihin ng ibang tao, pahinga ka na. Pero ikaw, hindi man ako napapagod, hindi ako pagod. Nag-e-enjoy ka. Kasi nakikita mo, for 2 years, nung pandemic, almost every day ako sa GMJ, di ba? Hindi madaling mag-aral. Tapos every day, iba ng iba. Sometimes, nagsisiris na lang. Ang nangyari, sabi ni Pastor, maglagay tayo ng iba na. Ganon. Kasi naawa na daw siya sa akin. Kasi nga, late akong matulog, tapos gigising ka ng maaga kasi meron na naman. Pero, naintindihan ko yung concern niya dun sa akin. Pero alam niyo ba, that time, na yung for 2 years na yun, that time, sobra akong nai-enjoy sa ginagawa ko. Kaya everyday, sabi nung mga iba, oy, na-bless naman ako. Dun sa word. Hindi ko yung inako na i-glory to me. Kung hindi, ako mismo, natutuwa ako sa mga nadidiscovery ko. Nai-enjoy ako. So habang nai-enjoy mo yung trabaho mo, yung ginagawa mo, excited ka na gawin yun. Tapos hindi ka napapagod. Bakit ganun? Kasi nga, alam mo, nakasama mo ang Diyos, andun siya habang ginagawa mo yung trabaho mo. Yun nga yung Colossians 3:23 and you are working for the Lord. And not for men. Yes. Wholeheartedly. Thank you, Lord Jan. It is because of God's presence, because of God's grace that is in us. Oo. Kasi alam nyo, mga kapatid, ang Diyos, kinomission din ng humans to work even before the fall. Tignan nyo sa Genesis 2:15. Sabi niya, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Pero mo, nagrereklamo tayo minsan, gardener lang ako. Si Adan pala, gardener. Pero hindi naman, farmer, gardener.
Pero hindi naman siya nagreklamo kay Lord. Hindi ba? So kung ano man ang ibinigay sa atin, huwag kang magreklamo. Kinomisyon ni Lord. And work was part of God's design. And it is not meant to be a burden. Ang nangyayari, kaya hindi natin nakikita ang Diyos sa trabaho natin, naging burden na siya sa atin. So is serving God a burden to you already? Pagka ganun kasi, naku mga kapatid, mag-uumpisa ka ng magreklamo, mag-uumpisa ka ng mag-wonder, ito lang ba ang gawain ko? Mamamatay na lang ba akong worker? Hanggang dito lang ba ako? Wala na bang iba? Mamamatay na ba ako naglilingkod lang sa Diyos? Naku, pagka medyo... See God's presence in your work. Yes. Yung meron akong dyan parang sharing ng isang preacher. Nakita niya yung, tawag doon, mason. Ano ba yung mason? Yung, nagtitibag ng bato. Nagtitibag ng bato. Sabi nung isa, anong ginagawa mo dyan? Eto, nagtitibag ng bato. Tapos sabi naman doon sa isa, ikaw, eto, tinatapos ko lang para mamaya out na ako yung aking wages. Ganun ba? Tapos yung isa, tinanong niya, ikaw, ba't tinitibag mo ng bato? Gagawa ako ng cathedral. Narinig. Yung pala yung kanyang work, yung gano'n. Sabi, hindi, ang gagawin ko dito ay parang malaking eklesya. Ayun. Pero nagtitibag ng bato. Oo. So iba-iba yung, you see the hand of God in your work. Parang gano'n. Oo. Diba? At ang pinaka-exact talagang word doon, Bebe, yung sinabi mo ng Colossians 3:23. Tignan po natin yung trabaho natin, mga kapatid, more than just a means of income. Huwag ka lang magtrabaho para sumweldo. Kasi kapag yun, parang pahirap siya sa'yo. Yun yung sinasabi mo kanina. Sabi ni A.W. Tozer, it is not what a man does that determines whether his work is sacred or secular. It is why he does it. Oo naman. Hindi yun yung trabaho mo. Bakit mo siya ginagawa? Alam mo si Brother Roger, nagluluto siya, di ba? For so many years, nagluluto siya. Pagka nagluto siya, di ba, nagiging kalakasan ng mga mag-outreach. Sabi niya, hindi, dagdagan natin. Galing pa sa malayo yan. So, ito yung mga pagkain. So, yung kanyang pagluluto, yung value, nakikita niya na yung strength ng mga kamanggagawa, di ba? No, si Brother Terry, kita niya yung safety. Pag sarado, bukas ng pinto. Yung mga ganun ba? Yung, andun yung dignity nung ginagawa mo kahit sabi mo small. You know that the presence of the Lord is with you, di ba? Parang ganun. One more reason kung bakit kailangan tayong maging aware of God's presence in our work, kasi i-hold ka nung awareness mo na yon accountable to God. Kasi present siya. Di ba? Parang kapag meron kang ginagawa, gagawin mo siya with all your might because you will be accountable kay Lord. Kasi you see Him in your work. Para bang kapag ginawa ko ito excellently, kahit na taga-sulat lang ako ng mga amount sa mga cheque, or kahit na punit lang ako ng sobre, or sort out lang ako ng mga resibo, your work will not go unnoticed by the Lord. Alam ng Diyos, lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, it will not go unnoticed. And, lagi nating sinasabi, 1 Corinthians 15:58, nothing you do in the Lord's service is ever useless. So, alam din natin na every work that we do for the Lord will not go unrewarded. Although you're not after the reward, pero ginagawa ni Lord kasi sinabi niya sa salita niya.
So, hindi in vain ang mga ginagawa natin. Kaya, para ma-enjoy natin yung mga trabaho natin, kung nagda-drive ka, mag-drive ka na aware of God's presence na walang mangyayari sa iyong masama. Na hindi ka mahuhuli. Sabi, bakit ikaw nahuli? Because I am not aware of God's presence that time. Lumiko ako dahil kahit nakita ko ng no left turn, nag-left turn pa rin. Kasalanan mo na yun. Doon ka nawala sa presensya ng Diyos. Kaya nangyari yun. Pero habang ikaw ay nasa presensya ng Diyos, may protection ka because you are under God's umbrella. And lastly, mga kapatid, ito ang nagpapahiwatig palagi, the most para sa akin. Dito na ma-magnify ang presence ng Diyos, pero dito hindi nakikita ng tao ang presensya ng Diyos. At dito, laging sinasabi nilang iniwanan na ako ng Diyos. Saan yan? Trials. You have to see God even in your trials. Actually, balik tayo ulit sa footprints in the sun, the presence of God is magnified sa mga trials natin. Kasi doon natin nalalaman at doon natin kailangang maniwala na He is there. At totoo naman, doon din niya pinapatunayan sa atin na He is there. In the midst of our trials, He is there. Hindi niya tayo iniiwanan. Sister, paano mo naman sasabihin ngayon? Sunod-sunod ang nangyayari sa amin. Kapatid, hindi mo ba nakikita na nakatayo ka pa kahit sunod-sunod na yung nangyayari? Hindi mo ba nakikita na sane ka pa? Nasa katinuan ka pa kahit sunod-sunod na yung mga nangyayari sa buhay mo? Yun lamang ay patunay na that God is there in your sunod-sunod na trials. Kasi kapag iniwan ka na ng presensya ng Diyos, maloloka ka na dyan sa sunod-sunod na trials na yan. Pero nakatayo ka pa. Umaasa ka pa. Actually, nakakangiti ka pa. Dahil may pag-asa kang hawak-hawak. Because God is there. Doon natin mga kapatid, kailangan pong yung mga moments kasi na yon, they serve as a reminder na itong mundo na to, hindi pa natin permanent home ito. May sakit ka ba ngayon? Darating ang araw, magkakaroon ka ng glorified body na hindi nadadapuan ng sakit. Mai-enjoy mo na yung no more pain, no more tears. Sabi nung iba, mauna ka na sister kasi sa langit na yan. Sige, okay lang, kahit mauna ako. Ang problema, buti ako mauna. Ikaw kaya na nandito pa sa lupa, makakatiis hanggang wakas. Oh. So, nire-remind din tayo nyon mga kapatid, na ultimately, it is still God who will make a way para matakasan natin yung mga pagsubok na to o malampasan natin. He will provide you with a way out. Siya pa rin naman, pagka nakikita ng hindi na kaya, alam ng Diyos ang kapasidad natin, mga kapatid, siyang may gawa sa atin Nilalang tayo ng Diyos Sa tingin mo ba pagka bibigay ka na, pababayaan ka niya? Hindi. That will be the time na He will carry you. Hindi na ikaw, kinakarga ka na ng Diyos. Amen. Siguro yung nakakamangha itong 139. Gusto ko lang siguro kung mag-e-end man tayo, basahin ko sa inyo, ilang verses ba yan? 24? Tingnan nyo, ha? Oo. Yung 139, 24 verses. Pero it is sublime, Tsaka itong 24 verses na to, andito yung attributes of God. Yung omnipresence, tsaka omniscient God. So, do you believe? So, probably naniniwala ka ba doon?
Yun, una, sagutin mo muna sa sarili natin, naniniwala ba ako doon? So, kung naniniwala ka, what would be your response? Diba? Doon sa... and what would be the implication? What does it say to you? Oo. Basahin ko to ha, basahin ko. Kasi grabe naman to. Ito ha, itong pagkakalahad na to. O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thoughts afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. Bago pa lang sambitin, grabe. You have hedged me behind and before. Surround, protection, behind and before, grabe. And laid your hands upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Incomprehensible, inexplainable. Yung kamangha-mangha. Kaya nga, kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Ito malamang yung sa mami. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Panginoon. Kamangha-mangha. Sige nga, ito muna ha, ito ha. Tapos tatapusin ko lang. Grabe, sige. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Panginoon. Kamangha-mangha, tunay ang iyong mga gawa. Tunay ka, ikaw ay kamangha-mangha. Sa verse 6 yun, ito, tuloy ko. Sabi niya sa 6 yun, kamangha-mangha. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I made my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings, grabe, take the wings of the morning, what does it say? What does it imply? Grabe yung incomprehensible, unfathomable wisdom na binigay ng Diyos kaya naitala ni Haring David. Imagine, ano ba itong ibig sabihin? If I take the wings of the morning, parang nakakamangha itong mga talatang ito. And dwell in the uttermost parts of the sea. Dwell in the uttermost part of the sea. Doon ka titira. Even there, your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, ito, surely the darkness shall fall on me. Even the night shall be light about me. Darkness, light, both same kay Lord, ano? Grabe ito. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the light shines
as a day. So, grabe itong omniscience and omnipresent God of who He is and what He is knowledgeable of all of us, and it will inspire us to beget reverence. Not only beget reverence, it will also yung careful watch of our lives because He knows. Sasabihin mo pa lang, isipin mo pa lang, gagawin mo pa lang, saan ka mamagtago, sa ilalim ng dagat, nasa patingahil, parang ganun, andun siya, ganito, andun siya. Sa Do you iba- believe? Do you believe? Sa iba, intimidating daw yun. Oh, do you believe that? Pero ano to, Oo. it will beget reverence and awe. Pag sinabing beget, yung response mo, it will cause you to say, thank you Lord. Tsaka mabibigyan ka ng babala, baka mamaya meron kang sasabihin na mali, may iisipin ka mali, may madadama kang mali. Bago mo pa sambitin, damhin, isipin, para bang, ano? Parang, alam niya. So parang ang mangyayari sa iyo, baka maging ka na, mabait, maging makadiyos, maging mahabagin, maging maawain, maramdaman ng pighati ng ibang tao, maranasan ng kaligayahan ng mga ibang tao, o wala ka lang, you don't care. God cares, imagine. So tuloy ko, grabe to. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Unique tayo. Grabe. Para bagang, halimbawa, may malaki, may maliit, may maitim, may maputi, may pogi, may mas pogi, mayroong pinakapogi, may maganda, mas maganda, pinakamaganda. Pero, ba't hindi ko sinabi yung hindi maganda? Kasi nasa tingin, pag tinignan ka ni Lord, ito, then, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret, and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance, being yet unformed. Hindi pa pala na-form. Alam na ng Diyos. Parang, do you believe? Yun nga yung sabi ko kanina. What would be your response? Grabe to. Tapos, and in your book, they all were written. The days fashioned for me. Grabe naman. You see the presence of the Lord in your everyday life. He fashioned. Grabe, fashion. Pag alam natin yung fashion, alam mo, merong mga fashion show, mga ganito fashion, parang may beauty sa presence ni Lord. You fashioned me in the day. Parang ganun. Kaya yung araw mo, yung presence ni Lord, paglabas mo pa lang, parang handmade o para sa beauty, sa art. Do you believe? Doon sa paglabas mo, di ba? Parang, yung presence ni Lord, parang grabe naman tong mga katagang ito. Sabi, ito nga lang, Yung, grabe, Sana ba yun? The days fashioned for me, yung araw na yun, para sa iyong kabutihan, ganon. Passion for me. Grabe. Ito pa. When as yet there were none of them, how precious also are your thoughts to me.
O God. How precious are your thoughts of me, O God. What does God, the creator of the universe, says to you individually if you believe? Na precious ang thoughts ni Lord sa'yo. So precious. So, huwag mo siyang i-let down. Precious ka eh. Yung anak ko yan. So, magiging watchful ka dun sa yung manner, behavior, way, thinking. So, grabe, sabi. So, how precious are your thoughts of me, O God? How great is the sum of them. Sa mga accountant, pag sinabing sum, ano na yan? Total. Di ba? Grabe, oh. How great yung thoughts ni Lord para bang kung kumain ka, halimbawa, eat all you can, parang ganun. Yung thoughts na sa'yo, kaso di ba minsan ikaw naman yung nagdi-deny? Hindi ako mahal ng Diyos. Pag nawala na yung wonderful acts of God, the graciousness of God, the mercifulness of God, baka kung saan tayo mapupunta. So, ito, tingnan nyo, grabe. Ito, hanggang 24 nga eh. Ito nga lang, pag inisip mo, bawat talata, bawat kataga, praise, words, grabe. If I should count them, they would be more in the number than the sun. Hindi mo naman mabibilang yung buhangin sa lupa. So, grabe. Pero ito sabi niya, when I awake, I'm still with you. Oh, that you should, ito yung alam din niya yung mga wicked eh. So, grabe. Isa na lang. The fact of the matter was turned into prayer. Yung nasalaysay from dun sa verse 1, napunta sa verse 23-24. So, yung katotohanan na ikaw with full conviction, you believe this, yung attribute ng Diyos, na siya ay omnipresent, omniscient God, will move you to cause you to be inspired in awe and reverence, at careful ka ngayon sa iyong, kasi God is watching us, isip, salita, gawa. So, ang buhay mo ngayon, magiging maka-Diyos. Imagine. Ang buhay mo, pagpapasya mo, nasa kalooban ng Diyos. Pag ganito ang magaganap, at with full conviction, ako, ang ganda ng buhay. Amen. Kaya nga na-turn into prayer. Ito na yung prayer doon from yung the sum total of the matter, the fact, the Word of God, the revelation. Ito yung kanya naging prayer. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So, grabe, no? Kaya nga naalala ko lagi yung nasasambit ko. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our Redeemer, our Lord Jesus Christ. Doon din sa 25 ng awit sa 4 and 5. Show me your way, O Lord,
Teach me your paths. Lead me into the truth. You are the God of my salvation, and I wait on you all day long. Amen. So, minute by minute, grabe pala. Yes. Oo. Minute by minute. Continually search and seek, mga kapatid, for God's presence in our lives. Kasi, naalala ko sabi ni Charles Stanley, yung awareness daw natin of God's presence is vital to what He wants to do in our lives. Kasi, pagka lagi mong sinisik yung presence ng Diyos, or you are always aware of God's presence, ang dami nitong ginagawa sa buhay natin. Wala na lang tayong time, pero sa susunod siguro, pag-aralan natin kung what God's presence can do to us. It inspires confidence. Hindi pa, wala mo na. Sa susunod na. Sa susunod na pala Oo. yun. Yes, grabe. Oo. Madami yan eh. Yung presence Alam ni niyo, Lord. pagka napakinggan natin at natutunan natin kung ano ang nagagawa ng presence ng Diyos sa buhay natin, baka po every moment isisik mo na talaga yung presence ng Diyos. Oo. Sa susunod na linggo, ituloy natin yan. Maganda yan, mga kapatid, no? Ano yung sabi ni Arnold? Ano yung kanta mo kanina? Ayun. Paano yun? Sige. How wonderful are your gifts to me. How good they are. How wonderful are your gifts to me. How good they are. I praise the Lord because He guides me. And in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence. Nothing can shake me. Yan. So, Nothing. kung aware ka of the Lord's presence, isa yun sa mga nagagawa ng presence ni Lord. Sa Monday natin itutuloy yan. For now, batiin muna natin ang mga may birthday. Happy birthday kay Brother Henry Ballesteros, Sister Ezra Pinson, Sister Althea Bao, Sister Irene Manalo, Sister Ella Legaspi, and Sister Ising Lacerna. Happy anniversary kay Brother Boy and Sister Mercy Serad. And, happy anniversary kay Brother Noel and Sister Connie Caudilia. Thank you, Lord. Happy birthday and happy anniversary, mga kapatid. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Amen. Amen. Sabi ni Brother Enol, makita mo lang ang family mo, anak at asawa mo, mamamangha ka na sa God's creation. Amen. Si Sister Fritz naman, sabi niya, ako po na-amaze sa mga bundok. Tuwing dumadaan po kami sa Quezon, nasasabi ko po, grabe naman ang creation ni Lord. Si Sister Glo naman, Garcia, nature lover ako. Kaya walang hanggan ang pasasalamat ko kay Lord sa kanyang creation. Yun, mga kapatid. Bawat isa po talaga sa atin. Si Sister Rita, sabi niya, Sister Ria, madalas ko pong maranasan yan. Minsan sabi ko, Lord, gusto kong kumain ng lechon. Sa pupuntahan ko, pagdating ko may lechon, hindi naman handaan ang pinuntahan ko. Kaya pag may gusto ako, sinasabi ko lang kay Lord. At binibigay naman talaga, sabi niya.
Sa Laloma daw pumunta, sabi ni Jeff. Sister Rita. Oo. Ayan. Sabi ni Sister Vicky, ganyan din ako, Pastor, kahit konti lang, basta masarap. At swak sa taste ko. Ayan, mga kapatid, thank you, Lord po, sa inyong mga comments. At sa susunod po, ipagpapatuloy natin ito na kung ano ang kayang gawin ng presence ng Lord sa buhay natin para ma-encourage tayo to always seek His presence. Okay, thank you, Lord po, mga kapatid. And we will end up with our repeat new song of the week, Author of Salvation, composed by Brother Darwin Datu. Ayan. Thank you, Lord. God bless God us bless all. po. Amen. Amen. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the faults we've committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past so fast, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past our past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation.
protection and preservation. He is Jesus, our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation, the author of salvation. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the